Magandang pangulit mga kapatid. Nasa sabi ko yung sound system. Doon ako natin palitan. Ang ating mga mensahe po ay tungkol po kay Mary and Mark. Ito po yung mga talinaga. Ito yung totoong pangyayari po. Kung ating pong makikita sa Biblia, si Martha at si Mary, meron silang kapatid na Lazarus, si Lazarus. Yan ang binuhay na maguli ng ating Panginoon. Dito po sa ating sermon po sa mga kapatid ko, ay patungkol sa mga kapatid nito po. Sa mga bagay na kung ano kailan tinatagla, kung ano ang mas importante, yun po ating pagkalap po sa mga kapatid. Actually, alam po ito, apat na talata. Now it happened as they went, kasama ng Panginoon kayo mga lahat, that he entered a certain village and a certain woman named Martha. So in other words, hindi kasama ng Panginoon yung kanyang mga lahat. Hindi yung pananalita. They went, plural po yun. With the he, siya lang. Entered the village, certain village. And a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving. And she approached him and said, Lord, do you not care that thy sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. So ito po yung apat na talata. So in other words, ang ating Panginoon ay pumasok sa bahay ni Martha. Sabi niya, her house, sa biyaya ng bahay. At doon ay meron siya kapatid na pangalan si Mary. Papasin po natin yung pangalan Mary ay common sa mga Hudyo. Na nakatakas po sa ating Panginoon, pero tatlong Maria doon. Ang pangalan natin, ang ina ng ating Panginoon ay sa laman, ay Maria Mary. At dito meron pa isang Mary. So ito yung isang pagkaraniwang pangalan sa mga Hudyo. Ito, mapapasin natin ang paglalakad ng mga Panginoon. Sila ay pumunta sa Bethany. Yun ang lugar nila. Yung lugar po ay doon nakatira si Mary at saka si Martha at si Lazarus. So ito yung malapit lang sa Jerusalem. Para magkaroon tayo ng idea kung saan naglakbay ang Panginoon sa kanyang pang-aaral. Sila nakarating sa Bethany at doon po natagpuan yung kaibigan ng dalawa. Si Mary po, makikita na sa talatang binasa natin. Sa po yung talagang nakikinig sa ating Panginoon. Wala tayong makikita na siya kasama ni Martha na nag-aahanda sa pagkain ng Panginoon. Siya nakikinig sa tinuturo ng ating Panginoon. At si Martha, siya yung she, ano po? This Mary, called Mary, she and his sister called Mary, who also sat at his feet and heard his word. Wala tayong makikita ng ibang audience ng Panginoon, maliban yung dalawa. So in other words, yung dalawa, nakikinig sa ating Panginoon. Kasi sabi niya, also, right? Ang she ay si Martha. She had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. So, initially, wala siya nakikinig sa tinuturo ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, also, right? So, pareho sila nakikinig sa Panginoon. At si Maria, makikita natin, dahil siya nakaupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig sa kanyang salita, siya'y interesado. May interesado si Martha, tandaan natin. Marami silang also, right? So si Maria, si Martha, ay nakaupo sa paanan ng Panginoon at sila nakikinig. So interesado rin si Martha sa tinuturo ng Panginoon. So eventually, umalis si Martha. Kasi parang siya nakaupo, di ba? So later on, umalis si Martha para maganda na makakain ng ating Panginoon. Yun po yung galing ng mga Hudyo
at ugali rin dapat natin dahil ito'y magpapatuloy sa mga panahon. So si Martha, umalis siya para maganda na mga bagay na maaaring kainin ng Panginoon. So makikita natin itong ugali ito, may hospitable. Ito po isang magandang pag-ugali. Hindi sinasabi na si Martha ay nasala sa paghahanda. Hindi sinasabi ng kasaysayan niya. So pagdating sa magandang pag-ugali sa mga kababaihan. Ito po sa Titus chapter 2:45. Ito po ay patungkol doon sa mga matandang babae ba. Now they admonish the young women to love their husbands, to love their children. Kasi hindi po natin itong love their husbands. Hindi po ito eros. Walang kaugnayan sa pag-iibigan ng dalawang tao. Ito ay agape. Lalo, pinagliling ko lang yan kanyang kasama laki. Pinagliling ko lang yan kanyang mga anak. To the scriptures, homemakers, good obedient to their own husbands, but the word of God may not be blasphemed. Sila po yung homemaker. So, ang babae ay kanyang talagang expertise sa tahanan. Sa mga bagay na in-entertain at kailang mga bisita. Hindi na inaayos sila kailang tahanan. So, hindi sa magandang pag-uugali, hindi sinasabi na si Martha ay kasala dahil nagkahanda siya para sa ating Panginoon. Walang gano'n, hindi na natin. Siya po yung nagpapakita ng hospitality sa ating Panginoon. Hindi na natin. Walang masama. Ginagawa niya kanyang dapat kayo po yan, mali po yan, your best. You show your respect to Jesus. Sabihin, ginagawa ng Panginoon dahil ito sa kanyang tahanan. Ginagawa niya ganyan makakaya para nabigyan ng magandang panahon ng ating Panginoon. Nag-aakasa ng pagkain. Ang problema sa kanya, initially, parang siya nagigilit. Ang nangyari sa kanya, na wala sa doon sa concentration niya sa pagiging sa Panginoon. Nabalin siya doon sa kanyang ginagawa niya kanyang the best para sa kanyang Panginoon. At sa pisikal na napakanan ng Panginoon. Nakalimutan niya ang isang bagay kung ano magagawa ng Panginoon para sa kanya. Yun ang makikita natin nangyari kay Martha. So, yun siya, nagiging sila pareho. Yun siyempre, dahil kakain ng Panginoon para malalas ang Panginoon sa lugar sa tahanan niya, naubsog na doon na wala yung concentration niya sa pakikinig sa kanyang Panginoon. Si Mary, doon lang siya. Hindi siya tumulong sa kanyang kapatid. Siya nagpatuloy sa pakikinig sa ating Panginoon. Ngayon, nagreklamo siya. Nagreklamo si Maria. Ano yung pagreklamo niya? Tulungan, pagsabihin mo ang kapatid niya, tulungan niya ako dito. At hindi lang siya nagre-reklamo, siya nagagalit. Ang sinasabi niya, masyadong tamad na nga yung kapatid, hindi ang tinutulungan dito kanya. So, pag-tweet sa pag-iigil natin, pinakita niya kanya galit niya. Dito sa verse 40. But Martha was distracted and was serving. And she approached him and said, Lord, do you not care that my sister is left me to serve alone? Therefore, tell her to help me. Mapapasilin natin kung ito yung i-dramatize natin. Sabi ito, sabi ni Maria, Panginoon! Hindi ka ba, wala ka bang malasakit na panginahin ka pa, hindi ang tinutulungan dito kanya. Sa pagsabi yung tulungan niya, parang ganun tulungan kanya. In other words, parang sinasabi niya, mali ang aking kapatid, bakit hindi ka tumutulong sa akin? Para ma-entertain ka namin sa iyong mga kailangan, habang dito ka sa aming bahay. Nasabi natin kanina, na hindi ka masama. Natural lang yun sa meron tayong bisita ng kapatid, di ba? Pero, yun ang problema niya. Dahil sa inisip niya, ang pag-entertain mas mahalaga, isa sa pagiginig. Inaatulan niya yung kanyang kapatid na nagkamali. Ay sabi niya, pagsabihan mo sa Panginoon, tulungan niya ako ito. Para sinasabi, kamo niya ang kapatid, hindi ako tinutulungan dito. Wala natin gawin niyo. Kasi natin, sa mga Kristiyano, iba-iba degree ng ating
na gusto maglingkod sa Panginoon. Hindi pa rin yun. Hindi pa rin sa ating pananampalataya. May mga kapatid na nagbibigay na mas panahon sa paglilingkod sa mga bagay kaysa sa iba. Ang ginawa po ito ni Martha, na nakita niya si Mary, hindi siya tinutulungan, nakatuwala sa pag-inig. Sinasabi niya, tama na yan, tulungan mo rin naman. Nakatulan niya ang kanyang kapatid na nagkakamali sa pagpapatuloy na pakikinig sa ating Panginoon. Masinin natin, walang mali si Mary. Kung nakin na nailagay ni Martha yung tamang tamang sukat na ginagawa, hindi sila nagkamali. Pwede sila makinig muna sa Panginoon. Pagtapos ng Panginoon, pwede sila maganda para sa pakainin. Yun ang gagawin nila. So, walang nangyaring pagputol sa pakikinig sa mga bagay ng mga kanila. So pag may mga kapatid na nakikita natin sila po dedicated sa pagkikinig, hindi natin sila tuna. Makasabi, pag yun yung ginagawa na, ba't nila ginagawa ko? Wala singkaling masama. Sabihin, tama lang ginagawa. Ang dapat sinabi ni Martha, pinuri niya kanyang kapatid. Dahil ginagawa niya ay pinakikita niya kanyang kabana, pagre-respeto, at kabana sa Panginoon. Na makikita natin later mamaya sa sinabi ng Panginoon na mali ka niya, Martha. Ang expectation ni Martha, pagsasabihin ng Panginoon, sige, yun ang expectation niya. Alasa sa kanyang kaisipan na pagagalitan siya ng Panginoon. Pero bakit sabi nagalitan? Tingnan mo na. Verse 41. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things. Sa kung kanya, gugulingahanan sa maraming mga bagay niya. Sinasabi ng Panginoon, huwag ka masyadong mag-alala sa mga bagay niya. Yung sinasabi ng Panginoon. Ang kanyang pagkakamali at kanyang concern ay para ma-entertain ang Panginoon. At dahil ginagawa niya kanyang makakaya para ma-entertain ang Panginoon, expectation niya, pupuli siya ng Panginoon. Kasi ginagawa niya, gini-entertain siya. Pero baliktad na nangyari, siya pinagalitan ng Panginoon. Siya rin, bakit ka na? Ba't siya pinagalitan ng Panginoon? Dahil kamali siya. Masinin po natin, ang Panginoon po ay may pagmamahal sa mga tao. Gusto niya sila ibaligtad. Ang Ama, ganun din. Kaya tayo kanyang mga anak, tayo kanyang pinagsasabihan. Pinagsabihan si Martha, hindi dahil ang pupul sa kay Martha. Dahil kamali siya, dapat siyang iwasto mga kapatid. Kasi natin, the word from James chapter 12. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. Ang Ama sa langit, tinutuloy tayo kanyang mga anak. Kaya kasi Ama, ang tayo mga anak. My son, do not despise the chastening of the Lord. By the way, mga kapatid, yung ibang mga modernong sa atin, pinalitan na ng son, my child. Masyado daw kung parang pumikilig sa mga lalaking Biblia. Hindi naman. Generic yan, mga kapatid. My son, do not despise the chastening of the Lord. Nor be discouraged when you are rebuked by Him. Para tayo pinagsasabihin ng Ama, di ba sa nakakausap? Pinagsasabihin tayo ng Ama sa pamagitan ng kanyang salita. For whom the Lord loves and chastens, and scourges every son whom He receives. He said, by providence, may nangyayari sa atin na hindi natin kagustuhan, may magtuturo sa atin na baliktad, alisin mo ang iyong point of view, baliktad mo, ilagay mo sa tama. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not chasten? Kahit ako ang pinakamasamang mga ama, pag nagkamali ka ng mga anak, nagagalitan sila. But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we pay them respect. Tama naman yun. So we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live. Yung ating mga ama, anak nila tayo sa Ama.
Pero ang Ama sa langit, anak tayo sa Espiritu. May mas mataas itong habang ito dahil ito'y matungkol, hindi lang sa physical na buhay, kanya, kundi spiritual yung buhay niya. So in other words, kaya pinagalitan siya ng Panginoon. Dahil nagmulahan si Mark, hindi niya napupot siya, pagiging ng Panginoon. Nung pagsabihan siya, tinawag siya sa pangalan niya, Mark. Ito po yung nagpapakita ng pagkamalapit ng Panginoon sa kanila. Mark. Hindi pinagalitan kasi natukuha. Pinagalitan lamang na Mark, mali yung nagawa mo. Bakit pinuri si Mary? Eh, tamad si Mary, kasi tumutulong sa pagluluto o pag ginagawa ni Mark. Dahil ginawa niya kailangan. Yun yung mahalaga ang ginawa ni Mary. Ang pinili po ni Mary, siya yung mupo sa paanan ng Panginoon at nakikinig siya sa kalooban ng Panginoon sa spirito ng mga bagay. Ang kanyang atensyon ay sa mga bagay na mahalaga at sa mga bagay na hindi kasi mahalaga. Hindi natin sinasabi na spiritual, physical yung mahalaga. Mahalaga din ito. Pero ito mas mahalaga. So, pinili ni Mark, Mary, yung mas mahalaga. Yan ang naging priority niya. Yan ang dapat na unahin natin. Kaysa sa ibang mga bagay. Unahin muna natin yun. Kaya natin. Ito po i-aamig ko po sa ating song. But seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added to you. Yun po ay guarantee ng Panginoon. Yung lahat ng mga bagay ay darating sa inyo. Pero hanapin mo na yung kanyang kaharian at kanyang kapila. So yun ang inahanap ni Maria. Sa pagiging sa Panginoon. So pwede mong gawin ni Martha, maginig mo na sila sa Panginoon. Pagtapos na yung Panginoon, silang dalawa, magtutulungan para paganda ng makakain ng Panginoon. Pwede mo na gawin yun, di ba? Pinagigito nila, mas mahalaga yung pagiging kaysa sa bagay na yun. Hindi sinasabi hindi mahalaga na may hospital mo, kailangan din yun. Pero pinakita ni Ma'am Mary, mas mahalaga ito ay namin makinig sa Panginoon. Kung hindi natin gagawin, ano po, dahil tayo isipin mo natin ang kaharian natin sa kanyang kapila, walang mangyayari sa atin sa mundo ito. Walang kwenta natin magiging buhay. Pero wala namang ibang bagay na nagagawin natin ang hindi maliban dito sa salita ng Diyos, ang hindi makakatulong para makapit tayo sa namin. Wala ibang bagay na pwede mo gawin para makapit ka sa namin. Wala. Pwede ka rin makikinig sa kalooban ng Panginoon na magawin natin sa lupa, ay magiging walang alaga. Eh, mapapatay lang tayo, di ba? So, pinili ni Maria and Mary yung mahalaga. So, sa Matthew 16:4-34, ito po yung pwede natin pasahin. Ang dami mga bagay doon na kinagugulumihan ng mga tao. Kakain niya, kung matatawid ka rin niya, sasabihin ka rin niya. Yun po yung maraming mga bagay. Pero nung pinakamahalaga sa gitna ng mga yun, pagkaroon ng Diyos sa kanyang katwiran. So ito ang ginawa ni Mary. Hindi sinasabi ni Mary, hindi mahalaga. Huwag natin pakainin ng Panginoon. Hindi iniisip niyo. Baka iniisip din niyo. Pero makinig mo na ako ito. Bakit gawin niyo? Yun ang nasa kayo pa ni Mary. Si Martha naman, nagmamadali siya sa bagay na yun, pinanimutan niya sa mas mahalagang bagay. Kaya makikita natin, pinuri ng Panginoon si Mary, di ba? Makikita natin. So pag pinili niya rin ng mabuting bagay, na hindi pwedeng alisin sa kanya. Yung pagkain, nawawala yan. Hindi na tayo kakain, patay na matay. Pero yung katotohanan ng salita ng Diyos na magliligtas sa atin, hindi mo mawala sa atin yan. Yan ang dadaling natin sa langit, di ba? So sabi rito, pinili lang niya isang bagay na hindi pwedeng alisin sa kanya. Kumisoso na natin pag-iisip sa mga bagay, sa kalibutan na ito, pinapatay ng salita ng Diyos. Pero hindi si Maria. Inuna muna niya yung salita ng Diyos bago sa ibang mga bagay, mga kapatid. So Luke chapter 8, verse 40. Diyos natin talinaga po ng mga asik. May punta natin sa may kinigan. Ano yung nangyari sa mga yun? Pag ang isang binhi ay tumubo sa tinigan, tutubo pa rin yun.
Pero meron siyang challenge dahil hindi tinig. Baka mamatay siya dahil sa tinig. Sabi po sa Luke chapter 8, verse 40, now the ones that fell among thorns are those who, when they heard go out, and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. Nawawala yung focus mo kaysa sa mahalaga. Hindi natin sinasabi hindi mahalaga yan. May mahalaga, may mahalaga, may pinakamahalaga. Ang pinili ni Mary, yung pinakamahalaga. Isa sa mas mahalaga o mahalaga. So, si Martha, nahulog siya sa tinig. Nagulihan siya sa mga bagay. Mas para sa kanya, ay mahalaga. Pero sa Panginoon, hindi ganun kahalaga ang Panginoon. So, ganun din tayo minsan. Sa modernong panahon natin ngayon, ang daming distraction. Ang daming mga bagay na ating binibigyan ng anxious, binibigyan ng masyadong atensyon kaya sinasabi sa atin. Si Maria, ang Martha, kanyang atensyon, nagmasya sa anxious kanya para may maganda niya ng pagkain ng Panginoon. At doon sa kanyang ginawa yun, hindi siya nakinig. Doon sa mas mahalaga. Hindi po sa John, chapter 6. Masahin mo lang po natin John chapter 6. Verse 27, nakita natin. May dalawang pagkain dyan. At nakikita natin, sumunod sa ating Panginoon, hindi sila sumunod sa Panginoon dahil naunawaan nila ang ginawa ng Panginoon. Nung nagpakain mo ang Panginoon ng libo-libo mga tao, hindi siya pinakikita ng Panginoon doon sa pagkain na. Kasi nasa pinakikita ng Panginoon, meron pa pagkakaya ng pagkain na. Meron ka pag bigyan mo yung physical na pagkain, ito sinasabi ng Panginoon. Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako yung inyong hinahanap. Hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda. Ano yung tandang ginawa ng Panginoon? Nagpakain siya ng libo-libo mga tao, sa galing siya ng pirasong tinapay, at ng pirasong isda. Maraming bagay tinulong ng Panginoon. Kung magtitiwala kayo sa akin, meron pa pangyarihan, tulong kayo sa mga bagay na tayo. At sinasabi niya, akong pinagagalingan ng buhay. Tingnan niyo, pinakain ko kayo. Pero hindi naintindihan ng mga nakinig. Huwag kayo magsumikap ng dahil sa pagkain na sisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa pinawalang hanggang, nabibigay siya ng tao sapagkat sa kanila ng Diyos ang mga pinantatag. Dalawang pagkain. Ang pagkain na nasisira, pinapipis ka ng pagkain. At sa muli ng pagkain, hindi nasisira kanina, na umaabot talaga sa buhay na walang hanggang. So, titignan natin ang sitwasyon dito ni Maria, at si Martha. May dalawang pagkain. May dalawang meal. Yung isa, physical na pagkain. Yung binasa natin kanina. Do not labor for the food which perishes. Sa panahon natin, napakaraming gaya po ay may kursong nutrition, pero napakaraming panahon para ma-preserve pagkain. Pero gano'ng kagaling yung preservation, masisira pa rin. Kahit yung tuyo, pag ito, sisiraan, hindi mo matanahan. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God, the Father, set His seal on you. So, ito yung isang pagkain. Yung pangalawa, yung spiritual ang pagkain. Si Martha, andito siya. Ito ang kanyang concentration. Ang concentration ni Mary, ito sa spiritual ang pagkain. Ito po sa John 6, verse 51. I am the living bread which came down from heaven. Ito yung contrast. Binigyan siya ng physical na pagkain. Kaya nabuhay kayo. Nabigyan kayo ng buhay sa oras na yun. Kaya. Pero mayroon pa rin ibang klaseng tinapay. I am the living bread which came down from heaven. Kaya, kung makikita niyo, hindi naman siya literal na tinapay. Ako ang tunay na pagkain kanya. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give him, is my flesh, shall give for the life of the world. Sinasabi yung kanyang gayong pagkamatay sa krus. At yung salita, ang makikita natin, yun ang pagkain. Yun ang pagkain na tumatayo hanggang sa muli walang hanggan.
Si Mary, doon siya nakataon. Doon sa pagkain na hanggang sa buhay mahalaga. Si Martha, dito siya nakataon. Doon siya pagkain na nasisira niya. Ito lang pagkain niya. Ano mas mahalaga? Makikita natin. Sabi ng Panginoon, masyadong kanya nagugulba sa kanyang mga bagay. Siya dito siya. Si Mary, yun pinili niya. Yan ang mas mahalagang bagay, sabi ng Panginoon. Kaya pinulin niya si Mary at pinagalitan niya si Martha. Hindi na maaalis sa kanya yan. Tingnan ninyo. Kung namanan yung ng bahay na kung saan tumitira na yun, may unang nagluluto mo. At naganda, nabili sa bahay, pero patay na siya. Pero din tumalik sa kanya. Later, papalit, nawawala yun. Sabi, hindi mga bagay na nawawala. Yung mga bagay sa mundo dito, ay nawawala na rin. Pagkatapos natin namatay, meron gagawa. Sa ginagawa mo kayo, kahit hindi man. Ganun lang buhay yung tao. So, inisip natin na mahalaga na kayo magbahay. Yun lang ang mahalaga sa iyo. Oo, mahalaga yun. Pero hindi na yung mahalaga. Si Martha, doon lang siya nakataon. Itong mga bagay sa lupang ito, wala na ito naman kay tao. Yung malala. Sabi nga, kay Hubal na dumating, kay Hubal na alis. Kahit yung pinakamagandang barong na susunod mo sa bulong lang yun, yung dadali mo. Wala kang dadali, yung makikita lang. Pero, kung tayo po ay katulad ni Mary, tayo ay talagang may masusing paglanasa sa salita ng Diyos. At mabuhay tayo doon. Hindi katulad ng mga bagay nito na nawawala, tayo mabuhay magpangilan na. Di ba yan ang mas mahalaga? Kaya yung mga pinakamayamang mga tao, namatay na sila eh. Hindi nila panalig yung mahal nila eh. Nabili pa nila yung kanilang kaluluwa? Hindi eh. So, anong kwenta na pinagpagmulo na rin? Wala. Dahil sila nagtas. Ano yung makikita natin? Yung hindi po sa 1 Peter, chapter 1, verse 25. Sabi mo na natin. Dito po sa 1 Peter, chapter 1, verse 25. Yun ang salita na itinuro sa atin. Yan ang Ebanghelyo. Ito po ang magiging susi para magkaroon tayo po yung wala. Kasi ibang mga bagay ay wala. Masahin natin. Subalit ang salita ng Panginoon natin na ang Panginoon ang salita ito magandang balita na ipinangalan sa iyo. Hindi mo wala sa akin, no? Hindi mo na natin sa atin magpapayag hanggang sa langit. Yung katotohanan na nagligtas sa atin. Kaya nga mabuting bahagi na pinili ni Maria, hindi mo mawala sa kanya yun. At makikita natin si Maria, babasahin ko natin magtalata niya. Magdadalang po dahil sa pahama. Hindi lang sa pagkakataon ngayon, ganun si Mary. Sa maraming pagkakataon na pumunta ang Panginoon sa ilang taan, yung pa rin ginagawa niya. Siya nagikinig sa ating Panginoon. Yun ang pinakamahalaga para sa kanya. In other words, tuturuan tayo na kasaysayan nito. O totoo, may mga bagay na kailangan natin gawin. Pag-unahin muna natin ang Diyos. Pwede na naman natin unahin ang Diyos pagkatapos gawin natin yun. Kasi unahin natin, makalimutan natin yung Panginoon, yung mga bagay yung una na mawawala lang sa atin yun. Yung mahalaga na dapat inuna natin, hindi natin nakuha. Maraming na makikita natin sa kasaysayan ng dalawang magkapatid na ito. So ito, matututunan natin sa dalawang magkapatid na ito. Kay Martha. Anong matututunan natin kay Martha? Na yung mga bagay sa mundo nito, kumisa, wala mo naman, hindi naman masama. Anong masama rin kayo mag-entertain sa inyo dito? Wala. Anong masama? Beneficial pa nga yun. Sa bisita, wala pa kayo. Pero kung isa naging delikado sa iyo pananampalataya. Hindi naman ang mga bagay na sumisira sa ating pananampalataya, mga kasalanan na labag sa kalooban. Hindi na, gano'n. May mga bagay na hindi na masama sa sarili nila, pero nagiging masama. Hindi dahil masama yung bagay na yun. Kaya binigyan natin ng diin na pinararampan. At pinabayaan natin ang mga mas mahalagang mga bagay. So, posible, bigyan natin ang physical na pangangailangan na, tulad ni Martha. Pero kalimutan natin ang kailang espiritu ng pangangailangan. So, mas mahalaga yung espiritu natin
pangangailangan ng kapatid. Sabi nga kanina, hindi lang maging mga bagay na magsalanan ang magiging malaki para tayo maligtas. Hindi na yun. Kung minsan, may mga bagay, katulad ng Martha, i-entertain na natin po nito, hindi na sumaya. Pero sobrang yung attention doon, naging pabigat sa kanya. To the point na iniwan niya yung pangingin, hanggang doon siya pumunta. Yun ang nangyari doon. Mahal yung basahin mo, puting talata. Hindi nagsimula gano'n ang ginagawa ni Martha. Pareho sila nagigilig. Tapos punta siya umalis. At ayaw si Mama, si Mary, ito makikita natin. Dito po sa Hebrews chapter 12, verse 1. Ito po ay masaya natin. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Sa verse 11, chapter 11 yun. Yung mga tao sa Old Testament na sumampalataya sa Diyos, na sumunod sa Kanya. Ano gano'n nga? Yung ito mga tao ito, si Moses, si David, etc. Sila sumunod si Abraham, si Lot. Sila sumunod sa Diyos. Sila ay pinaralan ng Diyos. Sabihin, dalita sila. Let us lay aside every weight and the sin. Ano yun? Nandito na yung kasalanan. Dalawang bagay. Papasin ito. Dito na yung kasalanan. So, hindi kasalanan yun. Hindi kasalanan, definitely, ito'y magiging malaki para hindi tayo mali. Ano yung way? Ito yung mga bagay na hindi naman kasalanan na naging pabigat sa atin. Yun ang ibig sabihin, no? Pinibigyan natin na masyadong diin na hindi nararapat yan. We saw each other's nations and let us one with endurance the race that is set before us. Ang picture po nito ay isang long distance na. Kasi mula na baptismo ka, nang mamamatay ka, ilang taon yun. Ako na baptismo 1981, eh, buhay pa ako ngayon. So, baka ahaba ng takbuhan na yun. Palagi ko sinasabi, pagka ikaw familiar sa Olympics o sa athletics, yung mga taong tumatakbo sa long distance run, 5,000, 10,000, 15,000, tsaka yung marathon, puro payat yun. Payat na mataas. Bakit sila gano'n? Hindi nila kailangan maging mabilis eh. Ang kailangan nila ay yung endurance. Pag malaking katawan mo, tatakbo lang mahaba, sa pagbigat ang ginagawa mo, mapakang kita agad. So, puro payat yun. Kaya wala, mag-aan lang sila. Kung pinag-uusapan yung bilis, hindi siya mabilis. Pag mabilis, kailangan mo lang tumbang yun para magkaroon ka ng momentum, di ba? Pero payat sila, bakit? Dahil kaya mag-aan. Yun ang sinasabi kong narapan. May bigat. Sinabi na naman yan, yung bigat, na magiging malapit sa atin. Yan ang nangyari kay Martha. Nagkaroon siya ng bigat na naging dahilan para siya pagsabihin ng Panginoon, ganyan, mapagdating. So, dito po sa kay Maria naman, sa kanya halimbawa, pinakikita sa atin ang halaga ng putting first things first. Putting, tama ba yun? Una natin yung una, talaga. Ibig sabihin. Tama ba? Putting first things. So, tama. Inuuna mo yung dapat na unahin. Ito yung ginawa niya. Inuuna ko muna yung pahalaga, sabi niya. Kung hindi ko sinasabi, sabi ni Mary, kung nag-usap sa ni Martha, kung nag-usap lang sila, hindi ko sinasabi yung mahalaga yun. Kung sinasabi ko lang, mas mahalaga ito. Pwede naman natin, pagtapos na nagsasalita ng Panginoon, meron pa tayong panahon, na maganda tayo para kainin niya. Di ba, pwede gawin yun. Bakit kailangan natin iwanan yung nagsasalita siya ng mga bagay na mahalaga. Yun ang makikita natin, di ba makikita natin. Di ba, saying, don't lay up yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. Temporary lang yan. Nawawala. But lay up yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. Sino magnanakaw sa atin sa salita ng Diyos? Hindi nga gusto ng salita niya. But seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you. So, kung ginagawa asahin natin sa mga bagay, kung muna ngayon mo ay salita ng Diyos,
Hindi tayo mababayaan. Bibigay sa atin, sabi ng ating Panginoon. So, first things first. Ito yung mas mahalagang paraan para bigyan ng kapurihan ng Panginoon. Yung mga Panginoon gusto niya yun, na tayo makinig at sumunod sa Kanya. Tinanggap muna niya yun. Para kay Martha, para bigyan ng karapat ng Panginoon, hindi pagandaan siya ng isang pagkain. Pero siya sa akin, Maria, yun ang tama, ang tamang pagbibigay karapat sa Panginoon, ay makinig siya. Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Hindi naman sinasabi ng Panginoon, ayaw mo ng kumain. Kakain din siya. Pero sabi ng Panginoon, bago mong bagay niyo ako paganda ng pagkain, huwag mo na kayo sa akin. Pag nakinig na kayo, tapos na tayo. Kahit na kayo paganda ng pagkain. Yun ang makikita natin sila sa akin. Kung pinili po natin, pinili ni Maria, o ni Mary, ang pinili natin isang bahagi na hindi mawawala sa akin. Kaya yun ay tumatagal ito sa buhay na walang buhay. So, but then, nung pangumuhay mo natin, ang daming stress. Kung ikukumpara natin yung buhay natin noong walang panahon, hindi ba naman pipiliin ka eh. Noong walang panahon, wala kang TV na. Wala TV, wala rent, wala. Ang meron kami, transistor de baterya. Pero pag iniisip ko yung mga nangyari ko, parang sa enjoy pa ako. Kasi ang style ng mga tao ko, tayo walang TV. Tapos patutulay, papatayin nila. Mag-istorya mo na sila. Nag-uusap sila yung mga tao ko. Hindi pinukwentuhan nila mga anak nila. Pinukwentuhan nila eh. Tapos meron sila gustong pakinggan, yung transistor. Hanggang sila makatulog sila. Mas maganda pa yata yun siya. Yung daming conveniences. Dahil para yung mga tao, hindi na nagsasalita sa isa't isa. Punta ka sa bahay, ang ginagawa nila, nag-relax. Hindi na nagsasalita, hindi na sila nag-uusap. Yung mga kamay natin, hindi na sila nagsasalita. Kahit nakatira sa silang bahay, nawala isang bakit na mahalaga, yun na. Mas pipiliin ko yung may maganda sa panahon natin ngayon. Pero maganda panahon na yun. No, simple lang ang buhay. Hindi siya stress yung mga tao. Pag-aanap po siya, basta kumain sila, may na tapos. Pag-aanap ba ako na, okay na. Wala na sila yung mga hinahanap. Ngayon, dahil masyadong tayo maraming gusto, mapapapunta naman para makakamtan yung gusto mo. Diba? Pero hindi, kung ano naman masagad sa dalawang panahon na yun, ang mahalaga pa rin sa litaan ng Diyos. May positive sa mga generasyon. Pero hindi nagbabago ay mga kailangan natin. Yung sinasabi ng ating Panginoon, yun ang pahuli. Tanong natin sa ating sarili, tayo ba katulad ni Martha? Naguhuli meron tayo sa mga bagay sa libutan ito. At nakibigitan tuloy tayo para maging balakid, pag-umpisa natin. O tayo si Mary. Si Mary nakaupo siya sa paan ng Panginoon at nagiging sa kanyang salita. Hindi mo naman gayahin natin. Bakit naging issue yan? Ano? Yung Espiritu ng Mary. Diyan mo na sa ating kaisipan yung ginagawa ng ating Panginoon. Ay, gayahin natin yung Espiritu niya. Hindi, tama. Salita ng ating Panginoon. Sabi yung si Mary, ginaya yung Espiritu ng Panginoon, o yung mas mahalaga. Kinikilala niya kung sino ang ating Panginoon sa pamagitan ng salita. At yun ang gayahin ng Espiritu ng Panginoon. At ang pagmamahal niya sa atin. Ang pagmamahal niya sa atin, ang dapat nating tignan para ito'y maging motivation natin sa paglilingkod sa Kanya. At ang palaging kasama natin sa Kanya. Pagka tayo po yung umuwi sa salita ng Diyos, kasama natin ng Panginoon na nagbibigay ng biyaya sa atin. So ito po ating araw po sa amaming ito. Sana po yung nakatulong sa atin. Pagdala natin ang mga mensahe na para sa atin lahat. Hindi mo ba dito ko sa harap, ito'y para sa iyo lang, hindi para sa atin lang. Kaya pag ginagawa ko ito, matututo rin naman ako. Kung ano ang dapat natin gawin sa buhay natin, para may kanilang dito sa Diyos. And later on tayo makapisa natin. Tandaan mo natin. Paulit-ulit lang paulit-ulit. May panganak, namatay. May pinanganak, may mamamatay.
May bumawat eh. So what? Ano mangyayari sa pagkamatay ka ay mahalaga? Nakuha ko ba ng pinakamahalagang bagay na kinabubuhan o hindi? Di ba mga kapatid? So ito po, iniwan natin salita ng Diyos para po sa atin, para sa pagtubay po natin sa ating buhay. Maraming salamat, kapatid. Hingin natin muli kay Brother Roy.